Damo-damo na salamat, Chambers, sa iyo matahong nawit. Kitid ka rin may mangudan sa aton message sugad. No? Ang title sa aton message sugad, Boldly Stand for Christ and Follow Him Fully. Boldly stand. Inan pagano kang ginabilin sa imo buhay, no? Wala kang bilin. Kaya tama sa title pala sa aton 10 days of prayer, unless pakawalan, no? Nang baliwalaon nato ng aton sa diri kung kita mag-serve sa mga Diyos. Kaya ba nato na magiging ha? Kaya ang tao, sabi sa Jeremiah 7:29, ano sabi nila? Jeremiah 9:17, the heart of man, or the heart of man that is deceitful above all things. No? Ang puso sa tao, madaya ang gayon, labaw pa sa tanan ng mga bagay. Kaya may manghudan, walang tao, walang usan na tao na magsira sa iya sa diri. No? Pero maganda niya iya sa diri, paliguan, no? Padalon, tanan ng mga bagay na mga patahong sa diri, ginahimo ina sa tao. Kaya mo minasabi sa mga Diyos. But the Lord, when we come to Christ, makatupit ka kang Ginoong Hesus, dapat daw aton unless, no, pagkawalan nato sa diri, na gusto sabihin, i-empty, no? Baga hindi nato isipon nato sa diri kung mag-serve kita sa Ginoo. Gusto sagot magmahudan, bahala ka kung anong mangyari. No? Basta kay ada ka sa Ginoo. Ang nasabi ni Paul, na naman ang mangyari sa buhay, kung ang mga tao na iba din mag-serve, kung mali man nangyari serbihan, basta kay nag-aalagad siya sa Ginoo. No? Amo na siya ang prinsipyo. Kaganda sa mga tao na rosinaan prinsipyo sa buhay na dili kita may manghudan. Ang pag-serve kay sa mga Diyos, dili kay basta-basta may manghudan. Ano? Kailangan naton i-unless ang aton mga sadiri. Pagkawalan naton, dili naton isipon ang aton mga buhay. So thank you sa aton mga kabatanunan sa ina kanta. Ha? Kaya doon na gayon ang pagbalik ni Jesus. Nabatsagan ba natin ng pangudan? So ang aton focus yan sa pag-aral ng pangudan, makikita po natin ini sa Acts chapter 1 verse 13 to 1 to 5 and 11. So, amin nga itong focus, no? Before kita magpanghudan padagos, ang iyong takamo sa pagduko sa itong mga ulo para sa aton halipot na pag-ampo. Ama namon nga banal kag puno sa kapangyarihan. Ginoo sa nipon na oras ani kami, nagapadayon sa pagpamati pag-adal sa mga banal sa umaton. Buligi kami Ginoo, kunsad ang banal espiritu namo ang rainer sa mga isipan kag puso para ini ng mga mensahe Diyos amon ini mabalon habang kami magapaabot sa mga hadul kayo na pagbalik. Salamat sa pagbatog sa mga pagampo, patawaron kayo sa mga pagkasala. Ni po ang ginasalig na sa ina, kag amon batunon ang mga sabat, paagi kag Ginoong Hesus, ng buktong nga paraligtas. Amen. So,
kagabi, giniskutan na ito ng mga bunga sa Espiritu. No? Ang usad ka tao, naada sa Panginoong Hesus, ikaw sila sa mga bunga. No? Ang mga bunga sa Espiritu. Makikita sa usad ka tao, ang bunga sa Espiritu, kung ikaw siya sa Ginoo. Ano naman? Ang ito natin topic kagabi ni Sister Mavic. So, yan ang pagkudan. Ining kasabi dito sa Acts chapter 1, sa Acts chapter 1 verse 13. Sabi niya, and when they were come in, they went up into the upper room, where abode both Peter and James, and John and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James the son of Alphaeus, and Simon Zelotes, and Judas, the brother of James. They were gathered together in one accord. No? Nagtiripon sila, nagkaurusan sila para sa ila pag-ampo. No? Pag-ampo. Ang ila purpose, nano kayo nag-gather sila sa tanang place? Dahilan sila mag-ampo sa Ginoo. Ginuusad sila. No? Ini na mga tao, nagkaurusan sila, ang ila purpose maghudan para sa pagbaton sa banal na Espiritu. Sa istorya ng panghudan, sa libro sa Acts of the Apostle, page 42, sabi nila may panghudan, that during their gathering, no, sa ito pagtiripon, at tuman ang presensya sa mga pari, sa mga rulers. No? If you read the books of Acts chapter 4 verses 1 to 31, di na natin mababasa na dili lang galing sila ang mga inan apostles, ang mga tinunaan ni Kristo, and gathered together dito sa ila prayer. So their purpose is to receive the Holy Spirit. No? To receive the Holy Spirit. So, when in Acts chapter 4 verse 31 matimanghudan, kung aton basahon sa 31, sabi nila, and with great power give the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus Christ, and great grace was upon them all. So on 31, when they gathered together in one accord, sa nagtiripon na sila, and when they had prayed, sa nagtiripon sila, no? Sa bida, sa nag-ampo na sila magmanghudan, the place was shaken. No? Uyok ang lugar. The place was shaken where they were assembled together. So, habang sila nagtatiripon, habang sila nagampo, ang lugar nagkaigwasin, lilog. Di ba kung nagalilog, nagashake, no? Mas kinano pa niya mukha pusgan na tao, pag nagalilog, masik ka ng tao. Ha? Then, and they were all filled with the Holy Ghost. Napuno sila sa banal na Espiritu, and they speak the Word of God with boldness. No? Sa dida, napuno na sila sa banal na Espiritu, nag-istorya sila may panghudan na very bold. Hindi na ba yung mag-istorya sa kamatuunan?
inambol kita, bagang wala kita sa kinaisip na ibaba na tao. Nanang sabi na boldness, inan wala kang isip na kung nag-istorya ka, open ka sa tanan sa pag-istorya. No? Kung ano talaga ang kamatuonan, ang gina-istorya na naton. Pero may paghudan, masakit ang pag-istorya sa kamatuonan. No? Ang kamatuonan masakit, matunon. Amin na, magkait mahudan ang matuod. Testingan niyo may panghudan. Inan samad. Kung may samad kita na butangan kasi alkohol. Di ba? Ang matuod, masakit. Pero kay bulong, nag-isip kita bulong, butangan talaga yun. No, ang matuod sana, masakit. Pero butangan talaga yun. And that is the truth. Irok sa ng kamatuodan, kasakit magigmangudan kung nato nadalan. And the apostles, they were bold enough to speak the word of God because they were filled with the Holy Spirit. No? Sabi ka ni magmangudan dito sa Acts of the Apostles, page 42, the scene is one full of interest. Behold, the people coming from all directions to hear the disciples' witness to the truth as it is in Jesus. They praise Him, crowding the temple. Priests and rulers are there. The dark scowl of malignity is still on their faces. Their hearts still filled with abiding hatred against Christ. Their hands uncleansed from the blood shed when they crucified the world's Redeemer. They had thought to find the apostles cowed with fear under the strong hand of oppression and murder, but they find them lifted above all fear and filled with the Spirit, proclaiming with the power of the divinity of Jesus of Nazareth. They hear them declaring with boldness that the one who recently humiliated, derided, smitten by cruel hands, and crucified, is the Prince of Life, now exalted to the right hand of God. Dili darang na pagtiriko nila, sa pagtiriko nila may panghudan. Ang sabi nila na they were in dark scowl of malignant ang ila mga pamayhon. No? Mga nagmurukot. Kaya na ba, ang sabi sa mga rulers, ng mga priest, sino ba na? No? Sino ba na? Nano ba ini ang atong nagtiripunan? Hindi. Eh, hindi lang galing may panghudan ito ng mga apostoles ang nagtiripon dito. Kundi sabay, napunapan ng mga tao. If we will read the chapter 4, Acts chapter 4, more than 5,000 people gathered together, no? Crowding together to that place because they wanted, gusto nila ng panghudan na makita si Kristo. So when they prayed, the place was shaken, no? Hintayog ang lugar. Pero ang mga tao, hindi gihapon sila duda gihapon, no? Duda. But when they filled with the Spirit, Holy Spirit may panghudan, sabi nila, they proclaim the power and the divinity of Jesus. No? Sa napuno na sila sa mga Espiritu, istorya din na magkabanghudan ang gahom kag ang pagka-Diyos ni Ginoong Hesus. So, importante ngayon na ang tao
makareceive sa banal na Espiritu. Kaya kung dili kita makareceive mga imangudan, dili makita sa atong sadiri ang mga bunga sa Espiritu. Nanano ba yung bunga sa Espiritu? Pero itong bunga, siyam? No, siyam? Pero kung atong basawon, usap lang na ang bunga sa Espiritu. Ada na nila ang pagkamuot, ang pagrespeto, kag ang aton ang pagpaubos sa atong mga sadiri. No? Amin ang kagandahan ng mahudan kung ang banal Espiritu ada sa usat katao. So, another one, the Acts of the Apostle, page 46. Page 46. Sabi ni Ibig Maghudan, they could speak the name of Jesus with assurance. Tapos nila na baton, tapos na tayob ang lugar, no? Because of the Holy Spirit the Lord has sent them and filled with them. They could speak the name of Jesus with assurance. Sa nakabato na ang tao, nakabaton sila sa banal na Espiritu, nag-estorya siya sa kasiguruhan, manungod sa kang Ginoong Hesus. For was he not their friend and elders brothers, brought into close communion with Christ, they sat with him in heavenly places. With what burning language they clothed their ideas as they bore witness for him. Their hearts were surcharged with a benevolence so full, so deep, so far-reaching that it implied them to go to the ends of the earth, testifying to the power of Christ. No? Sa nila, sa nakabato na sila, bagan gusto nila maglakad. No? Gusto nila maglakad. Bagan kumpiyansa na. Ay, makato na ko, ma-share na ako sa maayo na balita. Pero kung ng tao, wala sa naman sa Espiritu ng Maghudan, duda sa loob sa Ginoo. But the Lord has promised, no? Sabi niya, I will be with you till the end of the earth. Yung kaganda sa promise sa Ginoo. Do not fear. Ayaw mahadlok. Because the time, kung magkanto kita, magbisita kita sa atong mga kaigmangunan, God has prepared already the place. Ang tao na atong ginabisita, handa na siya. No, handa na siya sa pagbaton sa aton. Dahilan, ang Ginoo nag-prepare na. So try to visit our brothers and sisters mo imangudan. Minsan, dili natin aram, pero pag-abot nito, ginandan kita sa mga snacks. No? Hindi natin aram, uy, may snacks man. O may pagkaon mo nito. No? Ito sana. Because God had prepared that already. Before kita mag-abot sila na lugar. So, inom sila ka ganda sa Ginoo sa aton buhay kung kita puno sa banal na Espiritu. Because God had prepared for the place. So, bago pa mo kita mag-abot, preparado na ang lugar. So, kailangan ito may panghudan nowadays, sa dinatapanahonan, we are in the end time. No? Apiki na maabot ng Ginoo. Because of the signs of the times. Sa mga pangyayari kung naton kitaon may panghudan. No? Those are the events na ang mga tanda na ang mahal na Diyos apiki na gayon. Ang tao na naman, pagkagwara ng pagmagno, lovers of themselves, no? Lovers of money. Oh. Gusto na ngayon magmilyonaryo. Na sige na tao, hanap og mga
pamaagi kung paano kita magmilyonaryo. And that is one of the signs. San, apiki na magamot si Jesus. No? Mga gusto na kita magyaman? Oh, minsan nalis ako sa diri, minsan kulangan pa ako sa inang kinatag sa Ginoo. Tagaan ka ng sarap yan, pero jutay-jutay binasarap yan, Ginoo. Di ba? Bagang gusto naman natin dako, kaya irong sinamit maghunan sa di ng mga kapanahonan sa katapusan. Ang tao, mahigugmaon na sa mga kayamanan. No? Wala na sin pagmangno sa pag-alagad sa Ginoo. So, sandito na yung magibanghulan na nakabato na sa dasayang panay na Espiritu, sabi ni San Acts of the Apostle, page 46, they realized the greatness of their debt to heaven and the responsibility of their work. No? Ina na realize ang ina sa diri na kailangan gali naton pa trabaho sa Ginoo. Then, strengthened by the endowment of the Holy Spirit, they went forth filled with zeal to extend the triumphs of the cross. No? Yan ang mahigos na ang tao sa magkatong kita dito, mabisita kita dito, atong bisitahon ng atong mga kaigsunan na wala na magsimba. Unahon na itong pagbisita kay magsunan, inaatong mga kaigsunan na wala na magsimba. Bago pa man ang iba ng mga tao. Kaya naman, gusto natin magkagmangunan na ang atong mga kaigmangunan, paupod natin, pagkato natin sa langit. So, they went forth filled with zeal to extend the triumphs of the cross. Sa kadaugan sa cross, wherein si Jesus dituging pako. No? The Spirit animated them and spoke through them. The peace of Christ shone their faces. No? Ang kalinaw ni Ginoong Hesus makikita sa inyong mga pamayon. They had consecrated their lives to Him for service. Inang sa bago ka pa ma-convert, no, sa bago pa ko na bautismo may pangunan, gusto ka na, hindi kita mga kaisunan nga dati na, hindi kita magkatubran. Hindi magkata kaya sa bago ko na baptize, hindi ako nag-istida sa balay. Ato lang kami sigin, kundi ng visitation, di kami magkanto sa mga kaisunan na magkanta kami sin prayer, no? Nag-worship, worship pa ng mga kaisunan, at ito kinapirmi dito. Wala akong nag-isti sa balay. Bagan, lipay-lipay kita, no? Lipay-lipay kita, bago kita nagka-receive sa kamatuodan. The same as sa di may kamanghudan, sa inda, sa nida na nakabato na sila sa Banal Espiritu, sabi nila, they had consecrated their lives to Him for service. And their very feature bore evidence to the surrender they had made. No? Nagkapakita na sa inda ng surrender sa inda buhay, dida sa mahal na Diyos. So, Acts of the Apostles, pages 62 and 63, it says, those present who remember the part that Peter had acted at the trial of his master flattered themselves that they could now be intimidated by the threat of imprisonment and death. So, ito na mga tao, magkaibahulan na kabaton sa Banal Espiritu, wala na sila kahadlok. Maski pa anong pamangyari sa buhay, sabi ni Didi. No? Maski anong pamangyari sa buhay, maski
Wala na siya, maski mapriso pa o mamatay. Na mayroon sila na ang buhay sa tao na or inanagap, kunagap, minsahe kita may panghudan. Bisahan pa kita. Remember the life of Jonah? Sa gisuko sa Ginoo, go to Nineveh and preach the gospel. But Jonah, sa niya, dili ako nito makatong Ginoo kay ang mga tao na violente. Papatayan ako nila. No? Instead magato siya sa Nineveh, nagato siya sa Tarsus. Pero ang gusto sa Ginoo kundi ikaw dalhon, adto ka gid kay manghudan maabot. No? Nagato sa Tarsus, ginpilak siya dito sa dagat, kag gindulong gyapon siya sa Nineveh. So in other words, amin din sabi ni May Panghudan sa Acts of the Apostle that they flattered themselves that they could now be intimidated by the threat of imprisonment and death. No? Wala na kahadlok ang tao. No? Mamatay man or nano mangyari sa buhay, kung ada kita kang Kristo, ina maging pangunan kadaugan gihapon. No? Kadaugan, sabi ni Paul, mamatay man ako o nano mangyari, ang sa buhay ko, kadaugan ina para sa kan Kristo. No? But the Peter who denied Christ in the hour of his greatest need was impulsive, no? And self-confident, differing widely from Peter, who brought before the Sanhedrin for examination. Ang buhay ni Peter, grabe po si Peter, no? He is very impulsive. Impulsive siya. Pabigla-bigla. Kaya san kadikit-dikit man siya ni Christ. Sabi ni Christ, palangka mo ba ko, Pedro? Sabi niya, opo. Ginoo, palangka na ikaw. Love mo ba ka ako? Panduan na tayo, panduan na Diyos na din bumasa ni Kristo. Palangka mo ba ako, Pedro? Sabi ni Pedro, opo, Ginoo. Pero pag third time na paghunga ni Kristo, naman, sabi niya, pabalik-balik man naman hunga. No? Pabalik-balik man naman hunga. O minsan, may iwas ng tao na sa na dili nato na magnuha na ato galing ginistorya kagahapon, na istorya naman ito sugay. Tapos masabi, balik-balik man lang yung istorya. No? Amo ba na si Pedro? Sabi ni Pedro, balik-balik mo lang yung mga Ginoo. Kaya, kadikit manggad siya sa Ginoo ni Jesus. Sabi ni Pedro, Ginoo, bisan di ka magkadto, updan na ikaw. Diba? Aman ang pangako ni Pedro. Pero sa panahon, mga tigmahunan, sabi ni san ato na siya, nagkukulupod na gindakot na si Kristo, papatayo na, si Ginoong Isus gindakot na. May usad katao na nakita siya, nagasunod, nagatintiin lang siya. Remember that Peter, sa gindakot na si Kristo, he is walking in a distance. Ato dito si Jesus, adi lang siya nagatintiin. Saan kayo nakita siya mga panghudan? Sa usad na sundalo. Ay, kaupo ka ni Kristo? Sabi niya, Dili ko kaupo sila. Wala ko sila naram. Second time, nakita man siya sa babae. Ay, abi kayo kaupo ni Kristo. Dapat, dako po tayo, kaupo tayo. Siya, dili ako kaupo sila tao. Nadumduman niya ng panghudan. Ang sabi niya, na bisan asa ikaw Ginoo magkadto, dili ka ikaw bayaan. But Christ answered sa niya, before the cock crow, bago magturaw ang manok, imo ako i-deny twice. Diba? Oh. Sa pag-deny niya twice, nagturaw ang manok. Sabi sa manok, tagao. Isabi, nadumduman niya, ang isabi ni Kristo,
na bago pa man magturap ang manok, imo ako i-deny. No? Na ililimod. Nandun, dili ko na kilala. No? Amo na sabi ni Kristo sa iya. Amo gani pamatudan na sa pagturap sa manok, dito na niya nadumduman na he was denying Christ. Pero ang iya parang, kasi hindi ko magkatong Ginoo, masunod ko sa iyo. So, ano sabi mo dan? No? Since his spirit, he had been converted, he was no longer proud and boastful. Pero sa nakaresenta sila sa Holy Spirit, sa ilang mga pagmanghunan, lalo na si Peter, na naman, sa iyang pagkahambugero, no? Proud, sabi nilang isang panunod, converted siya, na-converted siya sa Ginoo, convertido, he was no longer proud and boastful. Hindi na siya naginambog. No? Hindi na siya naginambog. But, modest and self-distrustful. So, ang niya sa iyo ay nabago. Tula siya pagkahambog, nabago. Nagiging, mahindi na siya. Kung nag-istorya, hindi na siya impulsive. No, hindi na siya magbigla-bigla. Nabagan, sikat siya kayo. No? Hindi na. Pero hinay-hinay na magmangudan. Sabi niya, but modest and self-distrustful because Peter had received the Holy Ghost. No? The Holy Spirit. Then, he was filled with the Holy Spirit. And by the help of this power, he was resolved to remove the stain of his apostasy by honoring the name he had once disowned. No, iyan ang in-honor. Na sa nakabato na siya sa Holy Spirit, na naman siya, nabago siya, then nawara nito yung may mansa, no, inan atik sa iyang buhay. Ang iyang na pagkahulog and now he was honoring the Savior. No? Honoring the Savior he had once dishonored. No? Na-dishonored ba ganyan ang Ginoo sa pagdinay niya? No? Kaya manidalion mo si Pedro. Kaya sa tila na nagabot ang trial sa iya, nasabi na dishonor niya ang Ginoo. So mga kibanghunan, sa atong sugad na nag-aalaga sa Ginoo, we need the power of the Holy Spirit. Paano na ito maarman nakabaton kita sa Holy Spirit? Ito dati na ito na buhay, wala nito may panghudan. No? Dati, may sugisok kita. Dati, when jutay lang nakuhit, kapit sa aton, jutay lang naman na istorya sa aton si katao, ulit na kita. Pero kung makita sa tao pagpanghudan, na may banal ada ang gahog sa banal Espiritu, makikita nila ang mga bunga sa Espiritu na aton mabasa sa Galatia. 5:20, no? Galatia 5:20, or ada na mga mahudan ang mga bunga na makikita naton sa aton sa diri na buhay kung ada na kita sa mahal na Diyos. Okay. So, ginano nato ni nagkagabi, no? Gin-take up tayo na, no? 22. Galatia 5:22. Sa ano nila? The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Kung ada na sa aton nagmangulan, wala na sa mga layi.
nga kailangan natin sunodon. Kaya ano, nasunod ka na. Di pa man natin nabasa ang layi kung ano ang mga gusto sa layi. Because of the presence of the Holy Spirit sa aton buhay, na nagahok sa aton isipan kag puso, no need to observe the law. No? Wala nang bantayan ng kasubuan. Kaya ano, bago pa man ang mga nakasulat ng gimbawal sa kasubuan, nahihimo na sa aton sa diri. Amen? Ha? Amin ang kabaguhan sa tao na may punada na gaistar ang banal na Espiritu Santo. Mga kaibigan, kailangan natin ang gabay sa banal na Espiritu. Para po, ma-serve natin si Jesus, diin man na sulok o lugar, diin kita nag-istar sa tanan na panahon na waran pagduha-duha sa aton buhay. So, kailangan natin ang banal na Espiritu. No? Tayo, sa panahon natin na aton na-deny si Kristo, nagpakita lang ng mamudan na presensya sa banal na Espiritu para sa atin. But if the presence of Christ ada sa aton may mamudan, amo natin sabi nila na we will consecrate our lives to Him, to Jesus for service. No? Willing kita na magbulig, willing kita magtrabaho naman because the Holy Spirit empowering us sa atong buhay. So sana po magpangunan sila kagabion aton balunod ang kayuhan kag aton ramdamon sa atong mga buhay. Ibutang naton sa atong mga utak na question, is the Holy Spirit is within me? No? Kung ada ba ang banal na Espiritu sa akin? Amo lang naton ibutang sa atong question mark sa aton mga ulo, sa aton utak. Ano ba ang gawin sa Espiritu? Banal na Espiritu, ada ba sa akin? Nag-istorya ba ako sa hindi mga maganda? Di ba? Haringit ba ako? Or nano ba ako kinabuhi? Pero kung ada mga ganyan, masagot tayo na pang mga huma. If the presence of the Holy Spirit is within us, is in us, na naman, makikita natin ang mga bunga sa Espiritu. Sana po ang Diyos magpapamay sa total at gabiyon, padayon kita pamalandong sa ning atong teamness of prayer. It says, unless, no? Gusto sabihin, pagkawalan naton ang aton mga sa diri. Pagkawalan. No? Unless. So, this 10 days of prayer, dapat pagtapos nato sa pagmangunan, makikita naton ang resulta that we are releasing, no? All the bads, tanan na dili maganda sa atong buhay. Then, be the presence of the Holy Ghost. Amo ang mag-empower sa aton that we could do all the goodness and the way of Jesus. Amen? Good night and happy 10 days of prayer sa aton.